mga kapatid, and handa na po ba tayong makinig muli ng salita ng Lord? Amen. At napakaganda po nga po ng devotion. It's about peace that surpasses all understanding. Walang iba kundi yung presensya ng Diyos. At ang ating pong series ay nasa overflow pa rin. Everybody say overflow. Ayan. Ang ibig sabihin po, yung pag-uumapaw na plano ng Diyos, pagpapala ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, ay patuloy na mag-umapaw at maibahagi din natin sa iba. Amen. At patuloy na mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. No? Ang title po ng ating pag-uusapan sa araw na to, pakibasa po sa ating screen. 1, 2, 3, go! Divine encounter. No? O ibig sabihin, yung talagang personal na nakatagpo mo ang Panginoon. Sino po dito yung nakatagpo niya ang Panginoon? Amen. Yung nasumpungan ng Panginoon na yung sa isang sitwasyon na ikaw ay tunay na magkaroon ng turning point ng iyong buhay, and yung divine encounter ay yung naranasan. Amen. Basahin po natin sa Acts chapter 9. Dito na po tayo sa ating teksto. Everybody read your Bible sa Acts chapter 9, beginning at verse 1. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaani sa daan ng Panginoon. So, dyan po muna tayo, no? So, sino po nakakakilala kay Saulo? Amen. Yung pangalan niya dati ay Saulo at kung itunuloy po natin yung pagbabasa, siya na po ay si Apostol Pablo. No? No? At basahin po natin patuloy sa verse 3. Ang sabi doon, naglalakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ano po yung nangyari? Nakakasilaw na liwanag mula sa langit. So, on the way to Damascus, nung malapit na siya sa lungsod, biglang meron pong divine encounter. At ang nangyari po sa verse 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Next verse po, ang sabi doon, sino kayo, Panginoon? Ang tanong niya, who are you, Lord? Sabi doon, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Sa verse 7 po, natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Verse 8, ang sabi doon, tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain. No? So, ito pong pangyayaring ito is called divine encounter. No? Na sinasabi, nung si Saulo, ang kanya talagang plano ay hulihin yung mga Kristiyano, yung mga alagad, ipapatay. Pero on the way to Damascus, na-encounter niya po ang Panginoon. At pinakaunang punto po dyan ay yung sovereign grace. Everybody say sovereign grace. Ayan. Yun talagang hindi limitadong grasya ng Panginoon. Sino po naniniwala na ang Panginoon ay mabiyaya? Amen. And the soul was not looking for Jesus. Hindi naman si Jesus ang talagang tinitignan ni Saulo nung panahon siya si Saulo pa. No? Ang kanya talagang pakay ay ipapatay yung mga sumusunod kay Jesus. No? Dahil nga nung panahon ito, si Jesus ay wala na, nag-ascend na, no? Umakyat na muli sa langit. Kaya, ang target na talaga ni Saulo ay yung mga disciples o yung mga alagad, no?
And then Jesus intervened in his life. Now, because of the sovereign grace of God, it demonstrates that the salvation is initiated by the Lord. So, sino po ang unang lumapit sa tao? Ang Diyos. Amen. So, ang tao po, by nature, by sinful nature, hindi po lumalapit sa Panginoon. Pero, ang Diyos, ang siyang tunay na lumapit sa atin. At yun po ang tawag doon ay sovereign grace. Amen. Pangalawang punto po, yung the power of transformation. Amen. Ano po yung power of transformation? A violent enemy of the church na si Saulo, talagang matinding kaaway ng church, he became most influential leader. No, kaya hindi po tayo basta dapat manghusga. No, yung mga kakilala natin talagang walang Diyos sa buhay, talagang yung kanilang ginagawa ay taliwas sa Panginoon, hindi imposible sa Lord na mabago yung buhay mo. Walang imposible sa Panginoon. Showing no one is beyond reach because ang kapangyarihan ng Diyos, ang grasya niya ay hindi limitado at para ito sa lahat. Sino po sa atin ang araw-araw nakakatanggap ng grasya ng Panginoon? We are grateful, we are more than grateful sa Panginoon dahil every gising is a blessing. Amen? Pag tayo gumigising, tayo ay may panibagong lakas, no, panibagong pag-asa, at panibagong pagkakataon upang makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi nga po natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Amen? Kahit po tayo ay bata pa o sinasabing may edad na, wala pong nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Pero ang nagmamatter po is yung sino po ba ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Tayo po ba ay nabubuhay para sa sarili lamang natin? O tayo po ay nabubuhay para bigyan ng parangal ang ating Panginoon? At makikita po natin sa chapter 9 na ito, yung suffering and service. Sa paglilingkod po ba sa Panginoon, meron po bang suffering kasama? Yes. Hindi lang po blessing, no? Marami pong daraanan ang isang totoong Kristiyano. At si Saul, he was told that he will suffer for the name of Jesus. Sino po nakakaalam dito na pwede po tayong dumanas ng matitinding pagsubok dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus? Sino po nakaranas na yung pinersecute ka mismong kamag-anak mo? No? Na-persecute ka mismong mga malapit mong kaibigan. No? Pero, because of the Lord Jesus, ayun po ay ating i-endure, no? Pagtitiisan. Redefining his path from persecutor to persecuted. Si Saulo po, siya ay dating persecutor, ngayon siya na yung pinipersecute. Sino po yung nangyari sa buhay niya yung gano'n? Pinipersecute mo yung mga dating Christian na ano ba yan? Yung mga Christian na yan talagang kumbaga may problema na pero talagang, di ba, kanta pa rin ang kanta. Mahilig talaga sila kumanta. Amen. Pero dahil ang totoo, ang buhay Kristiyano ay buhay papuri at pagsamba, pasasalamat sa Panginoon. Amen. Yung divine encounter, ang ibig sabihin nito is a transformative and personal, supernatural experience na pwedeng mangyari sa lahat ng tao. At meron pong kanya-kanyang feeling ang Panginoon sa atin. Sino dito yung naalala niya yung unang encounter niya sa Panginoon? Amen? Yung una mong narinig patungkol sa Panginoong Jesus. No, o dili kaya merong nangyari sa buhay mo, yung iba na aksidente pa, di ba? Tulad kay Pastor Wilbert na putol pa yung kanyang braso, buong kamay. Di ba? At nandoon nagkaroon ng turning point yung kanyang buhay. Nagkaroon ng divine encounter. No? At marami nandoon sa talagang sadlak na sitwasyon o mahirap na sitwasyon at doon nila na-encounter ang Panginoon. No, kasi marami nga pong mga tao hindi naman talaga tatawag sa Panginoon hanggat, di ba? Sino po yung aminado doon? Lahat tayo, no? We are guilty. Na ang tao maalala lang naman talaga o maisip ang Panginoon kapag talagang nandoon na sa kagipitan. Tama po. Pero it is still a blessing. Bakit? Inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo
para ma-encounter mo siya sa puntong iyon. Amen. And malaman mo, totoo ang Diyos na siyang may magandang plano sa buhay mo. It is a divine intervention. So this moment, katulad ng kay Saulo, ay nangyari din po kay Moses. Sino dito nakakaalala nung nangyari kay Moses doon sa burning bush? Basahin po natin Exodus chapter 3 sa verse 2 to 4. Moses encountering the burning bush, no? At talagang nangusap sa kanya ang Panginoon. Sabi sa verse 2, dito po sa King James Version, "And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed." Verse 3, "And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned." Hindi nasusunog yung halaman. "And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I." Amen? Nangusap personal ang Panginoon kay Moses nung panahon nung sa Old Testament dahil gagamitin si Moses upang pangunahan ang bayan ng Israel na makalaya sa Ehipto. Amen? So kapag merong divine encounter mga kapatid, merong purpose. Everybody say purpose. Divine purpose. Yan. Kapag nangusap sa iyo ang Panginoon sa isang sitwasyon o sa kahit anong oras, pwedeng mangusap sa iyo ang Panginoon. Mag-prompt sa iyo ang Holy Spirit. Ibig sabihin, merong purpose. Amen po. Hindi lang basta nangusap ang Lord ng walang kadahilanan. Kung hindi, meron laging purpose at meron laging ipapagawa sa iyo. Sino dito handang tanggapin yung pangungusap ng Lord? Amen. Amen. Nakatulad ni Saulo, balik tayo sa ating teksto. Ano yung sinabi ni Apostle Paul or ni Saulo doon sa chapter 9 sa verse 3? Sabi po doon sa verse 3, nung na-encounter ni Saulo ang Panginoon, nung naglalakbay siya on the way to Damascus, sabi doon, nang siya'y malapit sa lungsod, biglang kumislap. Biglaan po ba? Yes. Bigla na lang, no? Malapit na siya doon sa lungsod eh. Malapit na siya doon sa kanyang destination. Pero nagkaroon ng turning point, nagkaroon ng suddenly. No? Kaya mahalaga yung suddenly eh. Diba? Yung biglang divine intervention, biglang nagpakita ang Panginoon o biglang nag-intervene ang Panginoon. At sinabi doon, nakakasilaw yung liwanag na nakita niya mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? At ang sabi sa verse 4, sabi doon, sino kayo, Panginoon? Ang tanong niya. Amen. So ano po yung unang tanong ni Apostle Paul or ni Saulo? Sino kayo, Panginoon? At sumagot naman ang Panginoon, ako si... Sino po ang Panginoon? Who is the Lord? Jesus. Ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa Kanya. At makikita natin mga kapatid, kung i-analyze natin, hindi naman directly si Jesus yung inuusig ni Paul. Tama po ba? Ang inuusig niya talaga yung mga disciples. Pero personal na sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Sapagkat kapag ang katawan po ni Kristo ay inuusig, ay si Jesus din po, ang Panginoon, ay naapektuhan o ibig sabihin, nararamdaman niya yun. Meron pong impact sa kanya yun. No? At gagawa ang Panginoon ng paraan upang magkaroon ng turning point ang mga bagay-bagay kapag merong pag-uusig sa isang bahagi ng katawan ng Panginoon. Amen. Kung halimbawa nakakatanggap ka ng persecution, ng mga paninira, ng mga hindi magagandang feedback sa iyo, Yes. ano ang sabi ng Panginoon? Ipanalangin ninyo sila. Amen. Those who persecute you, bless them. Pagpalain ninyo sila. Amen. Mas ipanalangin niyo pa sila. Amen. Huwag kayong gaganti. Sabi ng Panginoon, sapagat akin ang paghihiganti. Amen.
At ang isang matinding ganti ng Panginoon sa lahat ng persecutors, nako-convert into Christianity. Amen. Nagiging mga disciples. It's either mapagmatigas talaga yung puso ng tao o talagang matatransform siya. No? Dahil wala po talagang matigas sa Panginoon. Lahat lumalambot eh. Amen po. Kaya ang sabi doon kay Apostle Paul or kay Saulo sa verse 6, tumayo ka, pumasok ka sa lungsod. Doon sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ano sabi sa verse 7? Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig. So merong mga kasama na nakasaksi, no? Pero hindi sila makakita o makapagsalita. Ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Meron silang narinig ng tinig, pero wala silang nakikitang nagsasalita. Because it's a divine encounter. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita. No? Because, of course, grabe yung liwanag according to the scripture at kumislap biglang nag-beam doon sa kanyang mata. No? Kaya siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain at ni uminom. At sa verse 9, sa verse 10, sabi nun, sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. At sabi sa verse 11, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tubig, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Diyan lang po muna tayo. Anong ginagawa ni Saulo sa loob ng 3 araw? Ni hindi siya uminom, ni hindi siya. So, hindi lang prayer, kundi fasting. Mahalaga po ba ang prayer and fasting? Nakita niyo po, nung nag-prayer and fasting si Saulo, kumilos ang Diyos at nagpadala ng sugo niya. Amen. Sino po dito ang gusto maranasan yung divine intervention? Ang question, nananalangin po ba tayo? Nagfa-fasting po ba tayo? And by the way, fasting, of course, it's basically avoiding food, pero marami pong kinds of fasting. Amen? Ang pinakapunto lang po ng fasting is magkaroon ka ng talagang certain time, yung talagang eksklusibo, one-on-one with the Lord. Magbulay-bulay ka ng kanyang salita at manalangin ka sa kanya. Amen po, mga kapatid. At pag yun po ang ginawa natin, magkakaroon po ng pagkilos, divine intervention sa buhay natin, ang Panginoon. Sino po dito yung gusto niya talaga, yung buong sambahayan niya makakilala sa Lord? Amen. Ang tanong, pinagpa-pray mo ba sila? Ang tanong, pinagfa-fasting mo ba sila? No? Kasi tayo, lahat naman tayo, gusto natin makakilala yung ating mga mahal sa buhay. Tama po. Ang gusto natin magkaroon ng pagbabago. Amen. Sa transformation sa ating sambahayan. Pero ginagawa po ba natin yung ating part? Di ba? Nung na-encounter mo ang Panginoong Jesus, natapos na ba doon yun? Amen? Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng iyong buhay, doon ba nagtatapos ang iyong misyon? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi pa tapos ang misyon. Amen? May pinapagawa pa ang Panginoon. Alam mo kung bakit buhay ka pa ngayon? May pinapagawa pa ang Panginoon. No? Kaya, ang dami pong mga bagay na gustong sabihin sa iyo ang Panginoon, ipagawa sa iyo ang Panginoon, yun nga lang, maraming tao, iba yung kanilang naigagawa dahil hindi nananalangin. That's why sa Bible po, from Genesis to Revelation, very emphasis po talaga ang prayer. Diba? Nung simula pa lang nung panahon ng Genesis, talagang kailangan tinuro ng Panginoon magkaroon ka ng altar. No? Sino po dito yung talagang everyday meron siyang panalangin sa Panginoon?
At doon po tayo natututo, doon po nangungusap ang Panginoon at nalalaman natin kung ano mga dapat nating gawin. No? Because without prayer, there will be no movement of the Holy Spirit. Without prayer, hindi po kikilos ang kamay ng Panginoon. Amen? Sa tingin nyo, bakit na-encounter ni Saulo ang Panginoong Jesus on the way to Damascus? Bago mamatay si Stephen, ipinanalangin niya lahat ng nagpa-persecute sa kanya. Amen? Kasama ba doon si Saulo? Yes. Kaya mahalaga kahit yung kaaway mo, pinapanalangin mo yan. Sino dito yung panalangin niya sa kaaway niya, Lord, bumukas nawa yung lupa at kainin na siya. Ibang panalangin yun, hindi yung kalooban ng Panginoon. Pero, di ba, the devil is at work sa ating isip. Tama? Na nilalagay sa isip mo na, di ba, sana, di ba, tamaan siya ng kidlat. Oh, di ba? Talagang meron kang gusto mo may masamang mangyari sa kanya. Pero kung ang Panginoon mo, yung Panginoong Jesus, no, you will be overwhelmed, no, by His love, by His goodness, by His grace. Na kung ako nga, tayo nga, minahal ng Panginoon, despite of our iniquities, despite of our sins, no, sino tayo, no, para mag-isip ng masama sa kapwa? Kundi ang nais ng Panginoon, yung mga bagay ng Kanyang salita, ang isipin natin. Mga bagay na makalangit. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa langit, siyang masunod dito sa lupa. Kalooban ba ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao? Yes. Ang sabi po sa Bible, ayaw niya di isa na may mapahamak. Kundi lahat ay makakilala sa Kanya. Basahin po natin 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ang sabi po dito, 1 Timothy chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Sa verse 3 po muna, atras tayo. For this is good and acceptable in the sight of our Savior, none other than the Lord Jesus Christ. Ano yung acceptable in His sight? Sa mata ng Panginoon, sa verse 4, who will have all men to be saved. Ang Kanyang will, ang Kanyang kalooban ay lahat ay maligtas. No? All. Ibig sabihin, ayaw niya kahit isa may mapahamak sa impyerno. Amen? And by the way, ang impyerno po, hindi naman originally ginawa para sa tao. Amen? Alam ba natin yon? Yung impyerno, hindi siya originally na para sa tao. Para po siya sa mga anghel na nagrebelde. At kay Satanas. Amen? That's the judgment. Pero dahil maraming sumusunod sa mga masasamang, di ba, gawa na impluwensya ni Satanas, na inaakay sila sa kapahamakan. Kaya nadadamay ang tao na pupunta sa impyerno. Amen? So, ang sabi sa verse 5, for there is one, ilan po ang Diyos? Iisang Diyos at iisang mediator, tagapamagitan between God and man, the man Christ Jesus. Wala pong ibang pangalan, wala pong ibang tagapamagitan, paraan, o daan patungo sa tunay na Diyos dahil si Kristo mismo ang tunay na Diyos. At sabi po sa verse 6, who gave Himself as a ransom. Everybody say ransom. For all to be testified in due time. So, ibig sabihin mga kapatid, sino po yung nagbigay ng kanyang sarili? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. As a ransom for all. Bakit po kailangan ng ransom? No? By the way, ang ransom po is pangtubos. Doon sa mga, di ba, kidnap for ransom, di ba? May mga ganun eh. Pangtubos. And yung word na ransom, meaning pangtubos, saan tayo tinubos ng Panginoon? Sa ating mga kasalanan. Sino po inaamin dito yung kanyang kasalanan sa Panginoon? Amen. Amen. By the way, kahit hindi mo naman aminin, alam naman ng Panginoon niya. Pero those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya mahalaga, kapatid, yung divine encounter. Ano po yung title natin? Divine Encounter.
And divine encounter is transformative, nakakapagpabago ng karakter o ng buhay ng tao. Wala po akong nakilala na talagang may encounter kay Jesus na hindi nabago. Kung meron kang kakilala, kapatid, na sinasabi niya, Lord and Savior niya si Jesus, at walang pagbabago, lalong lumalala, marahil ibang Jesus yun. Dahil sa Bible, marami pong nagpapakilala ng Jesus. Amen? Pero ang totoong Jesus ay nakapagpabago ng buhay. Amen. Una, babaguhin niya yung iyong isip. Basahin po natin ang Romans 12:2. Ang sabi po ni Apostol Paul, siya po yung Apostol Paul na dito, ang sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed. Everybody say transformation. Transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kaya the battle is in the mind. Kaya mahalaga yung prayer, yung fasting, yung giving, di ba? Yung time for the Lord. Kasi po, the devil is in his double time sa ating panahon ngayon. Isipin mo yun, wala ka namang masamang iniisip, bigla na lang pumapasok masamang isip. Tama? Kapag ganun yung nangyayari, kapatid, the devil is at work. Diba? Hindi mo naman iniisip, pero biglang may masamang pumasok na sa pag-iisip mo. Sino lagi nakaka-encounter ng ganun? It's a signal to pray. Ang tawag doon, intrusive thoughts. Ano niyo yung salitang intrusive? O inward intruder? Diba? Yung bigla na lang pumapasok ng walang paalam, tama? Intrusive thoughts, diba? Tapos, lalagyan ka pa rin sa tanas na suicidal thoughts, di ba? Magpakamatay ka na, wala ka ng pag-asa, sumpain mo na yung Diyos mo. Di ba? But, if you will pray to the Lord, and if you will fast, no, doon kikilos ang Banal na Espiritu at aalisin niya yung mga masasamang pag-iisip na yun. Kaya mahalaga po yung renewing of your mind. Everybody say, renewing of your mind. Paano po marirenew ang ating mind? By the word of the Lord and by prayer, by fasting, by attending Bible studies, services, di ba? Prayer meeting, di ba? Be intentional. Maging intentional tayo na talagang sadyain na kumapit at lumapit pa sa Panginoon. Amen. Kasi po ang ginagawa ni Satan ngayon, unti-unting dinidisconnect ang mga tao sa Diyos. Sa papaanong paraan. Yun nga po, lalagyan niya yung utak mo, yung isip mo ng mga masasamang pag-iisip. Amen? Kahit ayaw mong isipin yung masama, nagiging masama yung isip mo. Tama? Intrusive thoughts. Kahit hindi mo naman iniisip yung pagpapakamatay, bigla na lang, di ba? Anxiety. Sa Diyos ba yung anxiety? No. The devil is at work. Pinapasukan niya yung isip mo. Paano kung walang salita ng Diyos? Grabe po, sobrang depressed ng maraming tao. Amen? Na, alam niyo po ba yung anxiety, no, can waste your time for over 30 years or more, no? Yung mga taong gano'n, yung talagang wala nang gana sa buhay, wala nang talagang pag-asa, pinasukan na sila yung kanilang pag-iisip ng mga bagay ng masasama na ginawa ng diablo. Kaya mahalaga po ang renewing of the mind. At ang isang paraan para mas ma-renew pa yung ating kaisipan, ano po yung utos? Be not conformed to this world. Huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ano po ba ang takbo ng sanlibutan ngayon? Diba? Mga pagpatay, pagnanakaw, no? Grabe po ba yung mga ganoong pangyayari sa ating paligid? Di ba, manood ka lang ng balita, di ba? Mapabata, di ba? Yung isipin mo, 13 years old, pumatay, di ba? 12 years old. Intrusive thoughts, di ba? The devil is at work. Maraming nadedemonyo sa panahon natin ngayon. Amen? The Spirit, sinasabi, in the last days, talagang marami
no, ang talagang susunod sa doktrina ng dyablo. Kaya mahalaga yung divine encounter. Amen. At ang divine encounter, no, yes, it's like one time, big time, pero every day you can encounter, you can meet the Lord. Amen? By prayer and fasting and spending more time with Him. A divine encounter is transformative, it is personal. Everybody say personal. Yan. Personal encounter yan. Personal dealing yan sa iyo ng Panginoon. No? And divine encounter is supernatural experience. Pag sinabing supernatural experience, kakaiba. No? Yung hindi basta-basta ang nangyayari. Di ba marami na pong nagpatotoo niyan? No? Na akala nila, katapusan na nila, mamamatay na sila, pero boom, nag-intervene ng Panginoon. No? Meron akong naalala na nagsusuicide siya gamit yung mga gamot, no? Ang dami niya nang nainom ng gamot, hindi ko ma-recall kung sino siya, no? Pero narinig ko yung kanyang testimony, no, sa social media. Ilang beses na siyang uminom nung talagang para mamatay na siya. No? I don't know if kung anong pills yun or kung anong gamot yun. No? Pero sobrang dami niya nang ininom. At nagising siya sa ospital, buhay pa siya. Dinidrain yung mga gamot. No? At doon niya na-encounter ang Panginoon na meron pa palang pag-asa. Kapatid, habang may hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo, you will be immortal. Amen? You are immortal until God, no, is done with you. Amen? Sabihin mo sa katabi mo ulit, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ayan. May mission pa tayo. No? May mission pa tayo. Sino dito naniniwala meron siyang assignment from the Lord? Amen? Sino dito naniniwala gagamitin siya ng Lord for a divine assignment, a divine purpose? No? So, be transformed by the renewing of your mind. Maging maayos, mapanuto yung ating pag-iisip nang sa gayon, makakilos tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi doon, that ye may prove what is the good, acceptable, and perfect will of the Lord. Renewing of the mind. Yun yung nagagawa ng divine encounter. At mararanasan mo yung kanyang guidance. No? Sino dito everyday you ask the Lord for guidance? Amen? No? For wisdom. Sino dito humingi ng karunungan sa Panginoon? No? Sabi ng Biblia, kung sino man sa inyong may kakulangan sa karunungan, siya'y humingi sa Diyos dahil ang Diyos ay mabiyaya. No? Ang Diyos ay laging bukas palad or bukas kamay sa lahat ng lumalapit sa Kanya. No? Ang tanong po mga kapatid, tayo po ba'y lumalapit sa Panginoon? Alam niyo po talagang sa mundo maraming umahadlang. Amen. Sino dito naniniwala in these last days, Satan will do everything para ma-disconnect ka sa Panginoon. He will do everything. Sipin mo, papunta ka na ng Bible study, no? Ang daming mga biglang sino nakaranas ng gano'n? Diba? Biglang nag-chat si ganoon, diba? Problema na naman. Diba? Biglang merong ganoon, diba? So, kapag gagawin mo kasi yung mga bagay ng Panginoon, merong resistance. Huwag po tayo ma-surprise sa resistance because the devil is at work. Kaya nga, ang kailangan po natin, prayer and fasting. No? For us to be guided by the Lord, yung intervention ng Panginoon ay nandun. Balik tayo sa teksto natin. Sa 9 verse 10. Nag-prayer and fasting si Apostle Paul or si Saulo pa noon. Sa Damasco ay merong alagad. Ang pangalan niya ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain. Vision. Everybody say vision. Amen. Sa panahon po ba natin pwedeng mangyari sa iyo yon? Yes. Habang gising ka, may ilalagay sa puso mo ang Panginoon, puntahan mo siya. At sabihin mo sa Kanya yung pinapasabi ko. Amen? O di man kaya gamit yung technology ngayon, gamitin natin, di ba?
O, kung talagang medyo malayo siya, edi tawagan mo siya. Amen. Minsan may ganun pong bagay na binapagawa ang Panginoon. At sabi niya, tinawag siya ng Panginoon. At sabi ni Ananias, ano po yun, Panginoon? Tumugon agad siya. At sa verse 11, sabi ng Panginoon sa kanya, specific, pumunta ka sa kalye na tinatawag na tuwid. Meron bang instruction? Tandaan niyo po, pag meron pong vision, meron yan instruction. Hindi lang yan nilagay sa puso mo ng Panginoon nang wala lang. Meron siyang gagawin or merong bibigay sa'yo ng Panginoon, dapat mong unahin gawin. Sabi doon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na, grabe no, very specific. Sa bahay ni, ano yung kalye? Tuwid. Sa bahay ni Judas. Yung pangalan, no, hindi ito yung nagpakamatay, ibang Judas to. Alagad din to. At ipagtanong mo ang isang lalaking taga, specific talaga eh. Magkakilala ba si Ananias tsaka si Saulo? No. Wala sila. Hindi sila magkakilala. At sabi doon ng Panginoon, meron doon pangalan ay si Saulo. Alam na agad eh, di ba? Pupunta pa lang si Ananias, alam niya na yung pangalan. Siya'y nananalangin ngayon. Praise the Lord. Kaya po pala kumilos sa buhay ni Saulo ang Panginoon sapagkat siya'y nanalangin sa Panginoon. That's why prayer is very important. Prayer is very essential. Prayer is like an oxygen, paghinga ng isang Kristiyano, na kapag yung prayer life mo ay bumababa, unti-unti ka nang nawawalan ng hininga. Pero kung ang prayer life mo ay tuloy-tuloy, tumataas, grabe, ang lakas ng iyong pandama at sa kilos ng Panginoon, yun talaga ay yung maririnig at matatanggap. Amen. Kaya dito mga kapatid, makikita natin very specific yung instruction at talagang pinapagawang assignment ng Panginoon. Sa verse 12, sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sabi doon, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Sabi sa verse 14, at naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Sa verse 16, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta ka nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi sa kanya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Sa verse 18, noon din, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Nag-breaking of fast na siya. No? Natanggap niya na yung sagot sa kanyang mga panalangin. So, sa buhay po natin, meron po talaga tayong time na talagang parang hindi mo na maintindihan ano bang nangyayari sa buhay ko. Sino po yung may time na gano'n? Parang hindi maintindihan, bakit ba sunod-sunod yung mga problemang ganito? Ano po ang tamang gawin? You pray, you fast, no? At ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Gagamit siya ng tao. No? Sabihin mo sa katabi mo, pwedeng ikaw ang gamitin ng Lord. Itanong mo sa Kanya, handa ka ba na gamitin ng Panginoon? Diba? So, yun po eh. Kapag tayo po ay nananalangin, kumikilos ang Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin,
marami po unti-unting naliligtas. Amen po mga kapatid. Dahil yun po ang work of the Holy Spirit, salvation to all men. Itong mga bagay na ito, pinagkaloob, kapangyarihan, dun sa sinugo ng Panginoon. Kaya may experience mo yung divine intervention, supernatural intervention. Ano po ibig sabihin nun? Experiences that go beyond ordinary human perception or natural occurrences, such as visions, yung nangyari dyan, yung dreams, yung panaginip, or a clear sense of God's voice, na habang nagbabasa ka ng Biblia, nangusap sa iyo ang Panginoon, at biglang merong prompting of the Holy Spirit na dapat mong gawin. Sino dito naka-experience ng gano'n? Sino pa dito yung gusto ma-experience at ma-experience yon? Yes. Ano yung sikreto? You pray. So you may have an everyday divine encounter with the Lord. Amen. Kaya po sa taong ito, mga kapatid, ang bilis ng panahon, Marso na. Diba? Matatapos na yung unang quarter ng taon. Papasok na tayo sa second quarter, no? O yung tinatawag ng iba dito sa Pilipinas, tag-init na. Amen? Matatapos na yung taglamig. Pero ang tanong, kapatid, doon ba sa mga lumipas na panahon ngayon, meron ba tayong assignment na pinagawa ang Panginoon na ating natapos na? No? O hanggang ngayon hindi natin pinapansin, no, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? For us to be sensitive of the word of the Holy Spirit, we must pray. We must soak our lives in prayer. No? Sabihin mo sa katabi mo, be active in prayer. Ayan. So you can have a clear sense of God's voice. No? Kaya dito sa ating text, sinasabi yung divine encounter, nagbago yung buhay ni Saulo at ngayon ang pangalan niya na ay Pablo. No? Na ibig sabihin kasi yung pangalang Saulo, nakadikit dun sa pangalan na yon, yung mga kasamaang ginawa niya. Kaya nang sinabi ni Ananias, Panginoon, alam ko po, nabalitaan ko yung mga kasamaang ginawa ni Pablo, o ni Saulo. Pinapapatay niya yung mga tumatawag sa pangalan mo. Grabe po, matindi, no? Si Saulo talagang, kumbaga sa salitang pantao, halang yung kaluluwa. Sipin mo, pinapapatay mo, no? Yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa Nigeria? Libo-libo po pinagbabaril. Habang ganito, nagsiservice, biglang may sasabog na bomba. No? Ganoon po ang nangyayari. At ganoon din sa maraming part ng Middle East. Yung mga Christian po doon, pinupugutan ng ulo, sinusunog ng buhay. No? At nung panahon nga ni Daniel, di ba? Nilalagay sa kulungan ng mga leon. No? Sino na po naka-experience ng mga ganon? Nilagay sa kulungan ng leon. Siguro na kung na-experience mo yun, wala ka dito. No? Pero sa kabila ng mga ganong pananakot o persecution, nanatili pong matatag ang pananampalataya ng mga alagad ng Panginoon Hesus. Ang tanong po sa atin ngayon, no? Nananatili po ba matatag ang ating pananampalataya sa Diyos? O ang tanong, gusto ba nating maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon? Amen. Amen? So, kaya nais ng Panginoon for us to be like Saul or Apostle Paul, na tayo dati mahina, no? Ngayon, meron ng panibagong kalakasan mula sa Panginoon. No? Merong shift or transition. Everybody say transition. Yan. Iba na ngayon yung direction mo. Na dati yung mga ginagawa mo, yung mga bagay ng makamundo. Ngayon, iba na ngayon, unti-unti nagbabago na yung direction ng buhay mo. Amen. Yun po yung nagagawa ng divine encounter. And God will provide deep revelations. Dati-dati, nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maunawaan. Ngayon, nauunawaan mo na. Bakit? Because of the work of the Holy Spirit. Because of prayer. No? Kaya, God's character, i-reveal niya sa iyo kung sino talaga siya. At magkakaroon ka ng spiritual conviction. No? Kaya nga, yung the power of transformation, na katulad na nangyari kay Apostle Paul, na dating kaaway,
ng Diyos, ngayon ay kaibigan na ng Panginoon. Amen. At handa siyang mag-suffer para sa gospel, para sa mabuting balita, maihatid lamang ang gospel sa lahat ng pinapapunta sa kanya ng Panginoon. Saul is told he will suffer for the name of Jesus. Sino po dito yung alam niya na kapag sumunod ka kay Jesus, hindi lang puro blessing at comfort ang matatanggap mo? Pag sumunod ka kay Jesus, kapatid, marami kang problemang darating. Kagandahan po sa Bible, hindi tayo binubola. Ang sinasabi ng Bible, binasa kanina sa devotion, John 16:33. Sabi ng Panginoon, in this world, you will have tribulations or variety of trials. I have spoken unto you. In me, you might have peace. Kanino po matatagpuan ng kapayapaan? Because in this world, ye shall have tribulations. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Amen? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutan at pinakita niya yung totoong pananampalataya that can overcome the world. At yun po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Diba? You can overcome sickness. Sino naniniwala dito? Yes. No? O kung kagaya kay Apostle Paul, sabihan ka ng Panginoon, my grace is sufficient for you. That's enough. Because you can do your mission kahit meron kang karamdaman. Amen. Amen. Hindi lang yung karamdaman ni Apostle Paul para magawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Kaya nga, marami kasi akala nila, kapag naging Christian ka, walking in the park na yun, parang pasyal-pasyal na lang. Hindi po mga kapatid. Ang buhay Kristiyano, punong-puno ng sakripisyo. Yes. Amen. And that is our worship, reasonable service to the Lord. Romans 12:1. Yes. No? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1 ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pag sinabi pong sacrifice, in the Old Testament, pinapatay po yun. Pero sa New Testament, living. Yes. Buhay na sakripisyo. Amen. Pero pag tinignan mo sa Old Testament, pinapatay yung mga sakripisyo. Amen. At nilalagay sa altar. Pero, in our time, living sacrifice. Paano mong sinasabi na ikaw ay living sacrifice? No? Sino dito ang handang magsakripisyo para sa gospel? Amen. Para sa gawain ng Panginoon? Handa kang masaktan. Amen. O yung ayaw mong masaktan. Sino dito ayaw ko masaktan? Ayaw ko niyan, pastor. No, kasi gusto ko lang yung mga Lord bless me, bless me, bless me. Ako lang Lord, provide for me, heal me, deliver me, comfort me. Ganun po ba? No. Hindi po. Ang ating pagsamba sa Panginoon ay may kalakip na living sacrifice. Yung ginawa po ni Apostol Pablo, 3 araw, hindi uminom ni kumain. Anong tawag doon? Living sacrifice. Hindi naman siya nagpakamatay. Hindi naman niya pinatay yung sarili niya. Because he is a living sacrifice. At yun ay pagsamba sa Panginoon. Amen. Despite nung kanyang mga, di ba, kabi-kabilang problema, isipin mo, dati, yung mga benepisyo, kasi nga po siya ay Pariseo, marami siyang benepisyong natatanggap, pero lahat yun nawala. Amen. Dahil sa pagsunod niya sa Panginoong Jesus. No? Yung mga nakukuha niya dahil meron siyang posisyon doon sa Imperyo Romano, lahat yung tinalikuran niya. Diba? Lahat yung posisyon, lahat yung mga benefits, wala yon. Dahil sumunod siya sa Panginoon, isinorender niya lahat yon sa Panginoon. Handa siyang magsakripisyo para maihatid ang gospel ng Panginoon. Ang tanong po sa atin, hanggang saan po tayo kaya nating magsakripisyo para sa Panginoon? Yes, andyan ang provision. Amen? He is Jehovah Jireh. Amen? Our provider. Diba? He is Jehovah Rapha, our healer. Amen? Andyan po yan. Given po yan. Pero along our journey, makakaranas po tayo
ng iba't ibang mga pagsubok. No? So, ganoon po yun. Mga paghihirap, hindi tayo accepted doon. Di ba? Yung mga utang, accepted ba tayo doon? Hindi. Di ba? Mga iniisip mo, yung mga due date, di ba? Yung parang mas takot ka pa sa katapusan kaysa sa katapusan ng mundo. Amen? May mga ganun eh, di ba? Sasabihin mo, ako ay Christian, hindi ako natatakot sa end of the world or sa katapusan ng mundo because I am in Christ. Eh, dumating na yung at-30, katapusan na. Ako, kakabaka-baka na naman. Di ba? Andiyan na naman yung mga bills, andiyan na naman si Judith, di ba? Ang daming takot. No? But if you are in Christ, you will have this living sacrifice for the Lord. Amen? Na all of me, Panginoon, let your will be done. No? Nakatulad ng ginawa ni Apostle Paul, ng mga unang disciples, talagang humahayo sila, sakripisyo, ginagawa nila yung pinapagawa ng Panginoon, sakripisyo, di ba? Nagko-contribute sila, amen? Na nagtatrabaho sila, nagko-contribute sila yung church, yung mga community churches nung panahon ng early church, bahay-bahay sila, di ba? Nag-ambagan sila para yung gospel ay maipalawig pa. Amen. Sa ating mga kapaligiran. So, ganun po yung ating calling, mga kapatid. Kung nakareceive po tayo, naranasan natin yung divine encounter ng Panginoon. Now, it's time to take your mission. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, continue to do your mission. Amen. No, yung receiving unexpected direction. Merong ipapagawa sa iyo ang Panginoon na hindi mo ini-expect. Amen? Na kadalasan yung minsan papagawa pa sa iyo ng Panginoon, yung kadalasan yung ayaw mo. Amen? Halimbawa, pagpalain mo ang iyong kaaway. Di ba? Kadalasan ayaw mo nun, katulad ni Propeta Jonas, sharean mo yun. Di ba? Siyempre, para sa iyo, ayoko siyang maligtas, Lord. Di ba? Kasi pag nagkita kami sa langit, parang impyerno na din yun. Di ba? Pero, if you are in Christ, you are a living sacrifice. It's not about you. It's all about Jesus. Amen. It's not about who you are, but it's all about who God is and what is His purpose in our lives. Kaya nga, during prayer, mga kapatid, doon ibibigay sa iyo ng Lord ang lahat ng Amen. bagay na dapat mong gawin. Yes. Hallelujah. Amen. Kaya mahalaga talaga ang prayer. A sudden shift in perspective, mababago yung pananaw mo. Amen. Mababago yung priority mo. Amen po? Na dati-dati, kapag Sunday, siyempre sa mall ka pupunta, di ba? Talagang wala kang time for God. Pero ngayon pag Sunday, iniisip mo, service para sa Panginoon. Amen. Pagtitipon para sa Lord. Hindi nga lang Sunday eh. Every day, iniisip mo, ano bang gawain ngayon ng Panginoon? Amen? Ganun na yung nangyayari eh. Bakit? Nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Napapahalagahan mo na yung gospel. Nagiging living sacrifice ka na. Dahil ikaw na ngayon ay totoong anak ng Diyos. No? At may experience mo yung spiritual moment, no, in a church service. Paano ba yung spiritual moment? Yung habang nagkakatipon, nangungusap sa iyo ngayon ng Panginoon. Na meron sa atin, di ba? Bawat sa atin, may dealing ang Panginoon. Alam ng Lord ang problema mo. No? Alam ng Lord, meron kang mga bagay sa isip mo na pinaglalabanan mo. Amen? Alam ng Lord, stress ka. Amen? Alam ng Lord, medyo ang taas ng anxiety level mo. Isip ka ng isip, hindi ka makatulog. Amen? Alam ng Lord, problemado ka. But this is the good news. Prayer changes everything. Amen. Amen. Nothing is impossible with God. At kapag nandoon ka na sa divine encounter, nandoon din yung divine intervention ng Panginoon. Alam ng Lord yung problema ng pamilya nyo. Amen? Yes. Alam ng Lord yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Lord yung struggle mo. Pero, ang sinasabi ng Apostle Paul, na katulad ng naranasan niya, present your bodies as a living sacrifice na no matter what,
I will still serve the Lord. Amen. Kahit gaano kasakit, kahit gaano yung suffering. No? Because Jesus is worth it. He is worth fighting for. Amen, mga kapatid. Kaya, in the church service, you are in the right place at the right time. At kapag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, doon mararanasan mo yung divine intervention. Amen. If you are in the right place, si Apostle Paul po ba nandun siya sa tamang lugar? Yes. In the way to Damascus, a perfect place. No, road to Damascus. Is he in the right time, mga kapatid? Yes. Nasa tamang oras din po ba si Apostle Paul? Perfect timing po ba ang Panginoon? Yes. He is always on time. Amen. Amen. Hindi po late ang Panginoon. Marahil sa iyong due date, late na ang Panginoon. But He's never late. Yes. And He's never early. Ito po mapapansin, sino po nakakapansin dito? Hindi maaga ang Panginoon. At kung sa tingin mo late, hindi siya late. He is always perfect time. Amen. Ang ginagawa po kasi natin, ang ginagamit natin, yung oras dito sa mundo, sa langit wala namang orasan eh. Ayan po ba? Anong oras na ngayon sa Pilipinas? 10:30. No? Anong oras sa Middle East? Iba. Anong oras sa Canada? Iba din. Magkakaibang oras yan. Pero lahat yan, we are bound by time. Pero, ibig sabihin, iba ang oras ng Diyos. Diba? Hindi yung sasabihin mo sa Panginoon, parang inutusan mo pa si Lord, Lord, dapat matanggap ko na siya mga 10:59, matanggap ko na yung pambayad ko sa Meralco. Kasi makikita ko na naman yung mga nakaputi na may orange. At talagang nakakatakot yung Lord. No? So, hindi mo po gano'n, di ba? Lord, di ba, alam ng Lord pangangailangan mo eh. Kailangan po namin ng mga ganito, di ba? Pambayad po sa ganito, mga pangangailangan namin. Alam ko, Panginoon, meron kang paraan. Dahil alam ko, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako babayaran. Amen? Nag-flashback sa akin, the time I prayed for my family, na kasi nga, nung time na yon, panahon na yon, mga around 16, 17 years old ako noon, magkakawatak-watak na kaming mga magkakapatid. Or ibig sabihin, pinaplano na yung isa ipapadala doon sa Samar, di ba? O di kaya doon sa isang pang kamag-anak, doon sa isang pang tiyahin, doon sa... Kasi nga, wala pong kapera-pera, there's no communication with our father, no? And meron pong family crisis. Amen? Nasa crisis. Yung crisis po ba, perfect time yun? Yes. Yes. At hindi aksidente na merong ginamit na tao, di ba? O may mga ginagamit na tao sa buhay natin, no? To share the gospel. Yes. Amen. And it is a perfect time, a very, very crucial time to pray. No? At alam niyo po kung ano nangyari? Ginamit yung kaibigan ko, ang pangalan niya ay Kenneth. Pumunta siya sa bahay at niyaya niya ako, Uy, merong scholar ngayon, di ba? Mag-training tayo, NC2. Magkakaroon tayo ng certificate. No? Para magkaroon tayo ng trabaho diyan sa very in-demand talaga yung BPO nung panahon na yun. 2015, no? Nung ako ay nagkaroon ng talagang trabaho makakatulong sa pamilya. Amen? And I pray, Lord, kayo po ang nakakaalam. Hindi ko po alam ang paraan para po hindi kami magkawatak-watak. No? Parang ganun po yung prayer ko. Sinabi ko, Lord, ayaw ko po kaming magkahiwa-hiwalay. Gusto ko po mabuo pa rin kami, sama-sama pa rin kami. No? And yun, in the name of Jesus. No? And then suddenly, ayun nga, may ginamit ang Lord na tao at nag-training nga kami doon. Diba? Hindi madali yung training, di ba? Siyempre, training nga yun eh. Di ba? Talagang susubukin ka, tapos wala ka pang pamasahe. No? Buti na lang may mga nagbibigay sa akin pamasahe, di ba? Oh, yung mga kapatiran sa church, di ba? At yung mga kaibigan din na ginagamit, yung mga kamag-anak din, di ba? Na matagal na namin hindi nakakausap, bigla namin nakausap kasi inuutangan namin. Grabe, yung kilos ng Panginoon.
And then yun nga, unti-unti, nagkaroon na ako ng trabaho. At hindi madali palang maghanap ng trabaho. Alam niyo po ba, mga around 7 or 8 times akong na-reject bago ako nakapasok ng trabaho. At alam niyo po ba, since 2015 up to now, 2026, yun ang trabaho ko ngayon na galing sa Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. It was my prayer 11 years ago, and it is still blessing my life because of that one prayer. Amen? Nakapagtapos po nakatulong ako sa pag-aaral ng aking mga kapatid. No? Yung isa Lyceum pa, nakakatakot talaga yon. Kasi private yun. Yung isa medyo okay lang kasi capsule naman siya. No? At talagang yung ATM ko po ay nakasangla. No? At every sahod ko lang po na talagang natatanggap is wala pa atang 1,000 yon. No? Talagang pamasaya sakto lang. No? At medyo konting pangkain lang. No? Hanggang sa unti-unti, lumipas 2 hanggang 3 taon, nakagraduate po yung 2. Sisilip po sa marketing, tama? Or business marketing. Then si Camille po ay sa office ad. No, na maayos po ang kanilang graduate. At bago sila graduate, may nakaabang na pong trabaho. That is because of prayer. Amen. At ang nangyari po noon, nung sila na pong 2 ay nagkatrabaho, kami na po ay nagtulong-tulong para sa mabayaran ang napakalaking mga utang. Amen. At unti-unti po, alam niyo po yung pinatubos doon sa aking ATM, it's around 70 to 80,000. Ganun kabaon. No? Ganun siya. Nung panahon pa yun noon, nung 2016 pa yun, or 2017. Diba? So, ganun po. Pero, divine intervention, nag-intervene ng Panginoon. Dahil living sacrifice kayo, dahil naglilingkod kayo sa akin, diba? Hindi kayo tumatanggap na anumang kapalit, na testing ng Panginoon yung faith. Basta lingkod ka lang sa Panginoon, tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon, I will bless you. At bless po yung aking mga kapatid ng kanila pong mga hanap buhay. At gayon din, kasama na din yung aming kuya. No? Medyo na-late lang siya ng konti, siguro dahil may dealing sa kanyang Panginoon. Pero ngayon, meron na din po siya maayos na hanap buhay. So lahat po yun. Diba? Kaya tinanggal ng Panginoon yung takot namin sa katapusan dahil may pambayad na. No? Tinanggal ng Panginoon yung pangamba. Sino po inaamin dito na kapag merong mga resources, nawawala yung anxiety? Amin na natin o hindi? Diba? Kung hindi nyo sinasabi yung mahalaga yung pera, nagsisinungaling po kayo. Pero ginagamit ng Lord yung pera to be a blessing to other people and to be a testimony, no, to share the gospel. Yes. Ginagamit ba ng pera yung sa church? Yes. Yes. Amen. Yes. Glory to God. All resources. At pinapalago pa ng Panginoon para mas mapalawig pa ang gospel. Mas magampanan pa natin ang ating misyon. At mabalik po ako dun sa kwento na iyon. Hindi lang po divine encounter yung naranasan ko because of prayer. Binagkalooban din po ako ng Panginoon ng napakagandang asawa sa katauhan po ni Jenna. Ano po yun? Encounter kami, di ba, sa elevator. Ay, magkatrabaho kami. No? So, binigyan po kami ng pamilya. Nakita niyo po yung aming 2 anak. Binigyan po kami ng bahay, hindi po kami nangungupahan. Nakakuha po kami dyan sa Greenside. At yun po ay divine provision ng Panginoon. At gayon din yung aking mga kapatid. Meron po silang sariling bahay. Ganun din si Camille. Nakakuha rin po siya ng kondo. Diyan po yung pinapagawa yung kay Mayor. No? So, ano po yun? Because of prayer. At hindi lang yung basta binigay sa'yo. Ano yung word? There is a purpose. Ano yung purpose? Be a living sacrifice and to sacrifice for the gospel. Amen po mga kapatid. At ang lahat, everything will be in its proper places when you choose to follow Jesus Christ. Amen po. Marami pa rin po kami ngayong mga pagsubok. Amen. Hindi naman po nawawala yan eh. Yes.
habang nabubuhay tayo, there's still a lot of trials, no? And mga tribulations. Pero anong sabi ng Panginoon? You have peace in you because of my presence. And take heart, I have overcome the world. Amen? Naranasan namin yung mga ma-hospital, di ba? Grabe. Pero, because of prayer, the Holy Spirit, in the avenue of prayer, work in our lives. At nagkaroon ng renewing of the mind, nagkaroon muli ng kakumpletuhan, make us whole in our family, and now, sama-sama po kaming naglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord! Kasama ko po ang aking asawa, ang aking mga kapatid, ang aking nanay, no? Di magtatagal, makakasama na rin namin ang aming kuya sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pag-push as a living sacrifice, sama-sama tayo, pamilya tayo ng Diyos. Let's spread the gospel. Let's take the mission. Because we have this divine encounter with the Lord, we now have a different direction, a direction that honors the Lord. Amen? So yun po ang nais pagawa sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, don't lose hope. Don't stop praying. Pray without ceasing. Always call upon the name of the Lord. Katulad ng kay Apostle Paul. At sa mga susunod po, magkakaroon po rin tayo ng corporate prayer and fasting. Gusto niyo po ba yon? Amen. Parang yung iba, ano ba yan? Basta gugutom na naman ako. Nakita niyo po nung nagkaroon tayo ng prayer and fasting, grabe, di ba? Pagkilos ng Panginoon, sunod-sunod. At ngayon po, personally, sunod-sunod po yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. No? Pero, yun po, it is because of prayer. And it is a blessing to us. It is a blessing to the community. It is a blessing to the city. Papalawikin ng Panginoon ang iyong territory because that is the kingdom of God that overcome the world. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na mga. Hallelujah. At sa ngayon po, 2026, nararamdaman ko po breakthrough. At marami pong breakthrough ang gagawin ng Panginoon sa bawat pamilya. Ano po ako ano nang sinasabi ng Panginoon? Be still. Sabi mo sa katabi mo, be still. Manatili ka sa Panginoon and know that He is God. He knows what He is doing. Alam niya ang mas mabuti sa iyo. No? Be a living sacrifice. Kahit anong sakit, kahit anong mga sakripisyo, paghihirap, mga problema, choose to follow the Lord. Choose. Be a part of a divine encounter of the Lord to someone. No? Magpagamit ka sa Panginoon katulad ni Ananias. Hindi siya humindi sa Panginoon. Basta may instruction ng Panginoon. Yes, Lord, pupuntahan ko yon. Yes, Lord, gagawin ko yon. Yes, Lord, sasabihin ko yon. Amen po, mga kapatid? And we will be part of a history ng mga Kristiyano na noong March 2026, nagsama-sama ang mga Kristiyano sa DOCGF na sinasabi nila, they submitted and they committed their lives to the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay tumayo at tayo ngayon ay mananalangin.